Alright, everybody stand please. Manindog ta, murag inyong mga naong, murag gusto na gyud mo kaulion kay murag inyong tupperware dito, murag gatagad gyud siguro mo masudlan na inyong mga tupperware ninyo. Daniel chapter 3 verse number 15, as I promised to you this morning, our message this afternoon would tackle about the things that Sinulog Festival is trying to imitate, or is just simply another form of idol worship that happened perhaps 3,000 years ago. And kaning tanang mga butanga kinahanglan masayod ta niini. And as a pastor and being a church together, kinahanglan we know why we are doing these things. Dapat makabalota nganong dili ta mo appeal ana. Dapat makabalot ang mga ginikanan, aware ta mga ginikanan unsay mga activities sa atong mga anak, basta iya na gani na sayawa ayaw gyud og sugot. That's why atong Friday we had I gave an announcement nga ayaw mog appeal atong fun run atong Sabado gahapon kay kana that they are doing that one in honor of their festival. Okay? Daniel chapter 3 verse number 15. If you are there, say amen. This is a very common passage of scripture. I'm sure kitang tanan nasayod ni ini. I'm sure most of you nakabalo mo ani nga text sa Bible, and this chapter we're going to use this chapter to talk about the things that deals with the festival today, Sinulog Festival. Operator, please, I want to use this one. Verse number 15, atong pagadunganon sa pagbasa. Everybody, read. Now, if ye be ready, at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made well. But if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Who is that God that shall deliver you out of my hands? Believe you me, the idol nga gibuhat ni King Nebuchadnezzar is totally different from the true God nga dili makita. And I tell you this afternoon that people will try, people are going to try to think that this is the true God, pero dili na mao ang tinuod nga Dios. And so this afternoon I want to preach on the message entitled, Bend Your Knees Only to Jesus. Bend your knees to Jesus alone. Walay lain nga takos ang atong tuhod nga muluhod ta kundili sa Dios. Nga dili makita apan buhi nga Dios. Same with Shadrach, Meshach, and Abednego. They were the only people. There were only 3 of them nga wala ning fall down and worship. Imagine, thousands of people, hundreds of thousands of people were standing in the plain of Dura, and mixed people, na ay mga Hudiyo nga naa dito, na ay mga kauban nila nga Israelyon, pero mga kaigsunan sa tanan pagtugtog sa mga musika, silang tanan ning luhod, except for these 3 young men. And thank God sa pulong sa Ginoo nga nagstorya kanato nga duna pay mga tao nga matinud-anon sa pagsimba sa tong buhi nga Dios. These people who stood alone for God. Father, thank you for this afternoon. Salamat kayo, Ginong Dios, sa imong faithfulness sa imong kinabuhi. Thank you for the song. Thank you for the choir. Thank you, Lord God, sa matag-usa, sa fellowship. Salamat sa lami nga paniudto. Salamat, Ginong Dios, sa kalipay, sa pahiyom sa matag Kristohanon. Lord, I do not know kung unsa ang ilahang mga gipang bit-bit nga mga burden sa ilang kasing-kasing, mga problema, mga kagulanan. Lord, I pray that through this the services today, Lord God, the preachings of your word,
Nagampo ko Ginoo nga pinaagi sa imong pulong malamdagan ang among mga hunahuna o kasing-kasing. Salamat kaayo sa imong kaayo kanamo. I pray that you will bless our preparation para sa anniversary and sa conference. We ask you, dear Lord, nga ikaw magapamuhat, magasupply sa among mga panginahanglanon. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Magapanglingkod tang tanan. Sinulog Festival is the grandest. I made a quick research the other night. Sinulog Festival is the grandest and the biggest festival in the Philippines. Karon ra ko nakahibalo nga mao day na ang pinaka dako o pinaka grande nga fiesta sa tibuok Pilipinas. The Spanish title Santo Niño means Holy Child. Og ang kataga nga Pit Señor is the short form of Sangpit sa Señor. Mo nang Pit Señor kay Sangpit sa Señor. Kinsay karon pa nakabalo ana? Ako karon pa pug ko nakabalo ana. Abi na kog pit kanang lungag ba pit. Pit Señor. Sangpit sa Señor, a phrase in Cebuano that means to call or to ask and to plead to the king. And grabe kaayo ang effort sa kalibutan, grabe kaayo ang effort sa mga tao nga kunuhay devoted sila. But here's the fault of the festival. The fault of the festival is that the Santo Niño that they are carrying is not the true child Jesus. Dili na mao ang bata nga mao si Jesus Christ. In fact, this afternoon, let me tell you, that's not the face of the Lord Jesus Christ. Dili na mao ang dagway, that's not his face, that's not how he looks, that's not how he dresses. And this fault this afternoon leads to the most outrageous abomination, mga kaigsunan, nga kana nga ilahang pag-venerate or paghatag og honor sa estatwa, mga kaigsunan. You cannot deny that they are truly worshiping that wooden image. This afternoon, let me tell you this. Let me tell you, folks, worship the Lord that cannot be seen. You cannot just invent or imagine anything. Maghuna-huna ka, mag-imagine ka nga mauni ang tinuod nga Ginoo, mauni ang dagway sa tinuod nga Ginoo, and then that thing that you're trying to imagine is spiritually acceptable. Listen to me, paminaw pag-ayo, wala gilabot ang atong opinion, ang atong imahinasyon sa mga espirituhanong butang sa Ginoo. That is why we have the Bible. That's why we have the Word of God. Because the things of God can only be based and should be supported by the Word of God. Walay lain nga dapat natong basis sa atong pag-practice, sa atong pagtuo, kundi ang pulong sa Ginoo. It is the Word of God, not the words of any other man. In our text this afternoon, King Nebuchadnezzar did not know yet the true God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Upon analyzing the book of Daniel, mga kaigsunan, in verse number 15, wala siya nakahibalo. In verse number 15, as I emphasized a while ago, niingon si King Nebuchadnezzar, who is that God that shall deliver you out of my hands? In other words, Shadrach, Meshach, and Abednego, wala nahibawan sa hari nga ang ilang Diyos pariha sa Diyos ni Daniel. Daniel chapter number 2, Daniel went personally to the king to give the interpretation of the dreams. And I was looking at chapter number 2, mga kaigsunan, si Daniel ra ang ningsulod dito sa tubangan sa hari. And yet, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel, the four of them, they were praying together that night, Lord, i-reveal sa mua ang damgo sa hari nga iyahang nalimtan. But then the following day, ang ning atubang sa hari, ang nag-testimony, mga kaigsunan, nga dunay tinuod nga Dios, si Daniel lamang.
verses 28 and 29, the Bible says, this is now the time that King Nebuchadnezzar have learned nga ang Diyos ni Shadrach, ang Diyos ni Meshach ug ni Abednego, mao ang tinuod nga Diyos. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach and Meshach and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him and have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Verse number 29, Therefore I make a decree that every people, nation, language, which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Bend your knees to Jesus alone. Number one, we see in the pagan practice of King Nebuchadnezzar, we see the similarity. There is a similarity between the worship of the golden image and the festival that the country is celebrating right now, which tells us nga ang dulumtanan nga pagpractice sa pagsimba og Diyos-Diyos sa mga pagano sa time nilang Shadrach, Meshach ug Abednego is still here today in just another form. Sa lain lang nga panagway, sa lain lang nga henerasyon, but it is still the same pagan worship of idols nga dulumtanan at tubangan sa Ginoo. Una sa tanan, there was a tall golden image made by man. Gi-emphasize good din King Nebuchadnezzar, mga kaigsunan, sa Daniel chapter 3, nga kung dili mo simba sa Diyos nga akong gibuhat, sa ato pa ang statwa, dili binuhat sa Ginoo, kundi binuhat sa tao. And it is also the same thing here today, nga dunay bitbiton nga estatwa, mga kaigsunan, nga binuhat sa tao. The height of the image, the golden image that King Nebuchadnezzar made was 60 cubits high, which is equivalent to 90 feet. 90 feet. 90 feet is roughly equivalent to 7 to 8 stories nga building. 8 kaandana nga building ang gitason sa gibuhat ni King Nebuchadnezzar. Can you just imagine how that particular scenario, that setting looks like? Nasla sa plain of Dura, unya na ay statwa nga gold-plated. Next slide please. Gold-plated nga estatwa nga maghatag og kahayag nga aning igo sa adlaw muhayag ang tibuok lugar. And that image, mga kaigsunan, as high as 8-story building, o kana, mga kaigsunan, maskin pa og ingon ana na siya, maskin pag habog na siya, maskin pag made of gold pa na siya, but you cannot deny that it is still made of man. Binuhat sa tao. Ug ang binuhat sa tao, dili gyud na tinuod nga Dios. Next, there was a tall golden image. There was a loud music. There was a loud music. Kami dire, ting sa baa gyud. May gani, concrete na ng mga bintana diha. Pero sa una, I do still remember, kamo maglingkod diha, di mo magdungog diri. I remember one time, Sunday to, murag naigihang niyo si Pastor Nunoy, kay gipaadto dira, kay pwede paundangon saan mo. I do not know, why is it so loud? Hello? Why is it so loud? Grabe, magkurug-kurug na. Kanang diya sa, magtuon ko, magkurug-kurug ang kuwan.
there was a loud music. And loud music is associated, I can still remember, when I was still a young people, I still remember, usa sa mga nagtudlo sa amoa sa mga leaders sa unang, sa mga gagmay pa mi, mga batanon pa mi, ang loud music is always associated with pagan practices, kay pinaagi sa loud music sa drums, ang pag-sacrifice sa mga bata sa Diyos-Diyos, anig patay sa mga bata, muhilak ang mga bata, dili madunggan ilang hilak tungod sa kakusog sa tingog. Number 3, not only there was loud music, do we have to read? Do we need to read? All music instruments. Grabe kadaghan. Number 3, we also see that there was fear. They were threatened by the law of the king nga kung dili ka moluhod ug mosimba, tambog ka sa burning fiery furnace. Ug usahay, ang estudyante hadlokon, kay kung dili mo apil, dili tigaag dako nga grado. So in town, ang mga young people, maningkamot, props man na lang, props man. Murag na ito diri natong young people nga sinulog queen. Murag si tita mo siguro to. Ikaw to, tita, no? Sinulog queen. Dako kay points. Salamat si tita, nalawas ka si tita. Si Palos, murag pwede gini masinulog king ni Palos. Gulaton ka. Hadlukon ka. Hadlukon ang mga batanon para mag-apil-apil lang anang pag-itsa-itsa sa ilang mga statua. There was fear. Next, there were politicians and high-ranking government officials. In verse number 3, kinsa ang present during sa celebration? Who were the people during the celebration? Who were the people present? Then the princes, governors, captains, judges, treasurers, counselors, sheriffs, all rulers of the provinces were gathered together. Mga dili basta-basta nga mga tao just to deceive the people to gather together. Kinsa may naadi sa sinulog karon? Di ba mga artista? Di ba mga politiko? Just because ang ga-endorse ana mga tao nga sikat, dili pasabot nga insakto na. Dili pasabot nga si Ding Dong Dantes gaana-ana og emperador, sakto na. Mga kaigsunan, do not go with the crowd. Do not follow because these people are famous people. Follow and stand up for God. Barog diha sa Ginoo. Dili ka magbase sa mga tao. There were politicians, high-ranking government officials. Look at this. There was envy. There was envy among the Chaldeans because of the promotion ni Shadrach, Meshach, ug ni Abednego. Look at this. Silang tulo, wala ning luhod, wala ning simba. Niingon ang pulong sa Dios in verses number 8. Tanawa ha, these people were there. They were worshiping their gods. And yet, in verse number 8, tanawa ang mga tao, mga Chaldeans. Kisam ni mga Chaldeans, mauni ang mga luma dito sa empire ni King Nebuchadnezzar. Nakakita sila, hala, nganong sila may gipromote, nganong sila may gibutang diya sa posisyon, nga mga Hudiyo man na sila, mga foreigner man na sila, dapat kita ang naadiha. So gipangitaan nila bikil, giakusahan nila si Shadrach, Meshach, and Abednego. Look at this, very detailed. Verse number 8, ingon ng Bible, wherefore at that time, certain Chaldeans, muna ang mga tao dito sa empire ni King Nebuchadnezzar, ingon ng pulo sa Ginoo, came near
and accused the Jews. Verse number 12. Look at this. Verse number 12. Pay attention to the details of the words. Ingon ang Bible, verse number 12. Unsay lang gistorya sa hari. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon. Meaning, katunang na-promote sila sa Daniel chapter number 2. Niingon sila, hari na ay mga Hudiyo nga imong gibutang diri sa posisyon. Wala sila naminaw nimo. Wala sila ning luhod. Wala sila ning simba. Mga kaigsunan, mao na ang essence sa pagsimbag Dios kanila nga walay klaro ang ilang kinabuhi. It's also the same thing. What is the essence of the festival? What is the essence of the idol worship? Dili ba ang essence, ana, mag-disco-disco? Dili ba ang essence, ana, mag-party-party, then maghubog-hubog, then mag-drugs, then mag-fornicate, then mag-adultery? Wag yung ko kakita nga nagsinulog, then nag-Bible study paghuman, then nag-discipleship, then naghatag o gospel tracts. Mag-drawing din sa naong diri, party, pa. Tugs. Kani, sinulog o ugma, holiday ugma no? Imagine na, holiday. Ngano mag-holiday man? Kay kapoy o kiay-kiay karong adlaw. Question. Kung si Kristo manaog ug moapil dito sa sinulog sa Cebu, mahimaya ka si Jesus Christ? Malipay ka siya? Grabe, sinulog puno ng hotel sa Cebu. Tanang hotel, anak, puno na tanan. Ang tinuod nga Dios o ang tinuod nga pagsimba sa Dios mausab ang imong kinabuhi. Maglakaw ka sa insakto nga dalan, dili dalan sa kabuang, dalan sa pagkamatarong. Muna nga, tanawan ng mga tao nga nagapil-apil na, wagi klaro kinabuhi, palahubog, sugarol, bisyoso. Tanawan ni igo na ta ngaon, di ba nausab tong kinabuhi, di ba hatdan lang ta. Muna nga, mabitaw na nga, this is a challenge to all of us nga, kita nga na itinuod nga Dios, atong ipakita ang kabaguhan sa atong kinabuhi. Kaya kung parehas rata sa ilaha, what for? Usa pa may atong naong ikaatubang o kaistorya nga na ay tinuod nga Dios. But even in oppositions, there was envy, gikasinahan sila sa mga Chaldeans, kay gipromote silang Shadrach, Meshach ug Abednego. Abi nimo no, gipangitaan nilang paagi nga sila akusahan, and yes, they accused them. They accused Shadrach, Meshach and Abednego, og they thought nga sila mawala ang ilang promotion, ma-demote sila. Pero abi nimo no, basta mag-faithful ta sa Ginoo, basta mo barug ta para sa Ginoo, i-promote pagkag-ayo sa Dios. So, these people, they were accusing Shadrach, Meshach, and Abednego. Kinasuya sila, kay gi-promote silang Shadrach. Look at what happened. Mas gi-promote pa hinuon sila aking harian. Verse number 30. Verse number 30. Look at your Bible. Daniel chapter 3, verse number 30. Ayaw gid mo hawa sa Daniel chapter 3. Diha ra ta magtuyok-tuyok tanan. Verse number 30. Everybody read. Then, look at the verse in the screen. Then the king promoted Shadrach, Meshach, Abednego in the province of Babylon. Daniel chapter number 1, gipromote na sila. Daniel chapter number 2, gipromote na sad sila. Daniel chapter number 3, gipromote na sad sila. Listen to me, lahi na gyud kung ang Ginoo mo'y mabutang nimo sa taas. Barog lang ta. Pag tinarong lang, pag faithful lang, padalanginan na lagi ka sa Ginoo pag-abot sa unahan. The similarity. Number 2, we also see the deceit. The deceit, ang pagpangilad. Look at this. I have noticed something. Words matter in this particular chapter. Notice the subtleness of the celebration. Una,
Pay attention to this. Pay attention to this. Tanawa ang pagpangilad, tanawa ang pagpangilad. I will relate this to the idol worshiping excuses of the priest. Kanang makipagdebate-debate diya, unsay ilang argumento ngano magsimba sila og Dios. First of all, tanawa unsa ka maro ha. Una sa tanan, ang statement sa Bible sa verse number 3, ang Diyos nga gibuhat ni Nebuchadnezzar, i-dedicate lang. Look at your Bible. Verse number 3. Daniel chapter 3, verse number 3. Unsay giingon sa Bible? Look at this. Then the princes and the governors, captains, judges, treasurers, counselors, sheriffs, rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar, the king, had set up. The image was there, and they were there to dedicate. Walay simba nga gistorya sa chapter 3. I-dedicate lang. Look at this. Look at the transition now. Pag-abot sa verses number 5 and 7, ipasimba na ang Diyos. Verse number 5, ingon ng Bible. Altogether read, that at what time you heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music. Look at this. Ye fall down and worship the golden image. From dedication, it became worship. Og mas lala pag yun, mas lala kay na-promote na sad ang word. Ning level up ang word. Unsa naman po ang word, Pastor? Dili na worship, dili na dedicate, serve na ang gibutan. Look at your Bible. Daniel chapter 3, verses number 12. Look at this. Verse number 12. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, look at this, have not regarded thee. They serve not thy gods. Dedicate, simba, worship, alagaran. Verse number 14. Nebuchadnezzar spake and said to them, is it true, O Shadrach, Meshach, do not ye serve my gods, nor worship the golden image? Look at the transition. And it is just very, very simple. I cannot help but think about what is happening in our society today. Yes, maingon ang mga tao, mga kaigsunan. Yes, maingon sila, ay, visual aid raman na, Brad. Kanang image dia, kanang visual aid na kay para makafocus ta sa Ginoo ug ampo ba, makafocus ta sa Ginoo sa pagsimba ba. It is just a visual aid to help focus in worship. And Brad, wala man may nagsimba na, Brad. Kanang sister, kanang wala man ta nagsimba na. Kay ang atong gisimba, ang tinuod man nga Dios, ato lang man na silang gitahod. Ato lang man na sila. And listen to me, ang gamiton nga term, tuon na lang muna ko, kay taga St. Columban College ko. Ang term nga ilang gamiton, venerate. We do not worship them, we just venerate them. Amo silang gi-honor, amo silang gi-respeto. Mga kaigsunan, they may say it's just a veneration or honoring or respecting, but in reality, kung imong susihon o obserbaran ang ilang binuhatan, ang ilang mga practices, by their actions, you cannot deny that they are not venerating it, they are worshiping it. Na pag kayo mag-venerate na magpahid-pahid o paski pag may unya, wala di kay imahe sa imong uyab sa imong pitaka. Unya, wala di kay dagway sa imong asawa, sa imong unya, sa ato pa nagsimba na din ng Diyos kung naka akong pitaka na inaong ni Mrs. na to, pero di na ko ananaon og panyo. Hello? Do you see the tactic of the devil?
Subtle kayo ha. Dedication. Worshiping. Veneration. In reality, it's worshiping. Mga kaigsunan, salamat nga nakamata ta sa pulong sa Ginoo. Next slide, please. According to an article entitled, Why Catholics Have Statues and 5 Reasons That You Should Too. Nani siya sa goodcatholic.com, it says that Catholics know that a statue is not an idol, but a physical likeness of someone we love and want to honor and remember. Worship is reserved for God alone. Una kong ingon sa inyo, we venerate our Lord when we kneel before His likeness. Naabagoy venerate. Nga mo ingon, huy, ayaw nagkuhan kay makagaba raba na. Ayaw kong inag ang naong sa kong asawa sa litrato, makagaba kung ako sunugon. Do you see the fault of their argument? And yet many people are deceived. According to the homily preaching of Father Mel Racelis in Talamban, Cebu City, ingon siya, sorry, taas gyud ang iyang gistolat, pero ako na lang basahon. First and foremost, we owe our Catholic faith to Him. Ingon siya. If you remember your history, the Santo Niño was the very first image, actually karon pa ko kabalo ni. The very first image, ang Santo Niño, the very first image of Jesus, brought to us by the Spanish explorers led by Ferdinand Magellan in 1521. Sa mga palahubog diri nga familiar sa kisagay ng on April 1521. Kisa ka kanta na Max Turbano? Oh. Kisa kisa yoyo. Yoyoy bilami, no? And 1521 ang garigalo silang Spanish explorers nga silang Ferdinand Magellan ug ang company. It was given as a gift to the first couple who accepted Christian baptism here in Cebu. On the day of their baptism, they received new names. Carlos for Raha Humabon and Juana for his wife. These were names taken from the King of Spain at the time, King Carlos and his mother Juana. Moreover, the couple and the whole tribe of Cebu received the statue of Señor Santo Niño as a symbolic gift for having accepted our Lord Jesus Christ in their lives to their profession of the Catholic faith. Fast forward, this very image has miraculously survived 500 years of history and is now enthroned at the Minor Basilica of Santo Niño here in Cebu City. We Filipino Catholics therefore consider Señor Santo Niño as our most precious heritage and possession. We must know, however, that the Santo Niño is not just an image or a statue. He is a very real person. He is Jesus, the Holy Child, really present in our midst. Laliman ka, anak, nga pagka-istorya? That idol, meaning, naagi daw si Kristo diha. I want you to remember your history. The Spanish religion was never the true religion. It was simply used, the religion of the Spaniards nga gidalan ni Ferdinand Magellan. It was simply used as a cover of the real intention of the Spaniards. Unsa man ang intensyon sa mga Spaniards? To gain money. To gain money,
to exploit the weak, to use our resources for their selfish interest. Ang tuyo nganong gadalag religion para sa iyon sakupon ang mga Pilipino. Tuo na lang mo. Kaya kung grado sa Rizal and Works of Rizal, murag pila to kung grado, plat 1. Kanang libro ni Rizal, kanang El Filibusterismo, sa una, pamilyar ka na kung tanang mga linya, ana. Muana din to ko maestro. Mantos, asag ito nga page to makitaan. Ana ito siya. Og niingon among maestro, ana, nga ingon siya, nga during the time ni Jose Rizal, ang simbahan gibutang sa sityo. Gibutang sa sentro ang simbahan o gitudluan ang mga tao nga animog simbahan kay para kamo makasulod sa langit. Mo na nga ang mga tao nga nasa bungtod nagpaduol sa syudad to easily occupy the place. This is why there were filibusteros. Kinsa man tong mga filibustero, silang Marcelo del Pilar, silang Jose Rizal, kato mga Andres Bonifacio, ang mga tao, mga kaigsuonan nga nangampanya for political revolution. Why? Because what is happening in our country, partang paita mga kaigsuonan, daas kayog buwis ang mga Pilipino, luoy kaayo ang mga Pilipino, gidaog-daog ta sa mga Espanyol. Atong kaugalingong yuta, dili ta makabenepisyo sa ani sa atong yuta. Because they were the ones who were occupying the land. Kung tinuod pa na nga Ginoo, ning lambo unta ang Pilipinas. Yes. I remember there is a word dolo, D-O-L-O. That is, mura siya og forced labor sa mga Pilipino during the time ni Jose Rizal. Kita, ayahay naman kita karon pero luoy kay mga Pilipino sa unang panahon. Pila ta ka years gisakop sa mga Espanyol? 333 years. Ato na lang ng kalimtan, ato na lang maibutang sa ato ang limot. Mga kaigsuonan, listen to me. Kung mao pa na ang tinuod nga simbahan ni Kristo, kinsa man ang naa sa mga posisyon sa gobyerno? Di ba mauna ang ilahang simbahan, halos silang tanan? Nganong kurap man kaayo ang Pilipinas? Nganong hangtod karon ang bugas perti pa man gihapong mahala? Nganong namalik man ang pinusilay karon ang druga? Subaya na sa prisuan, kinsa na nasa prisuan? Sigurado gyud ko. Siguro na isa ka baptist diha na preso. Pero, subaya ang kinabuhi sa mga tao. Pero imong pangutano, naslay Ginoo. Pangutanon nimo, naslay tinuod nga simbahan. Naslay relihiyon nga tinuod. It's just simply a deceit. And that is just a preparatory for the incoming one world religion. Kanang pagsimba og Dios, pag-abot sa Revelation, ang imahe musturya na ug mopatay na og tao. Listen to me. Dili ta dapat magpailad. Shadrach, Meshach, and Abednego, wala gyud sila ning luhod og ning simba sa Dios. Kay kahibalo sila nga ang tinuod nga Dios dili makita sa imahe. Ang tinuod nga Dios dili makita. Dili siya makita pero buhi siya nga Dios.
Number 3 and the last. We see the deceit. We see the similarity. Number 3 and the last. We see the revelation. God revealed Himself. Listen to me, listen to me. Gipakita sa Ginoo ang iyang kaugalingon nilang Shadrach, Meshach ug Abednego sa panahon nga ning barog sila atubangan sa Dios. Una sa tanan, ang tinuod nga Dios, a true God, cannot be seen, but He is able to save. Dili siya makita. Dili siya made of gold. Dili siya 8 stories high. Pero makaluwas siya sa imong kalagikan sa kalayo sa impyerno. Wala sila nagsimba sa imahe kay ang tinuod nga Dios, Dios nga dili makita, and there in the burning fiery furnace, they proved to King Nebuchadnezzar nga ang tinuod nga dapat simbahon ang Dios nga dili makita. The Bible says in verse number 17 and 18, Daniel chapter 3, verses 17 and 18, ingon si lang Shadrach, Meshach, and Abednego, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace. And He will deliver us out of thine hand, O King. Verse number 18, ingon ng Bible, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods. Dili siya mahikap, dili nimo makita. Pero kaya niyang luwason nimong kalag sa kalayo sa impyerno kung mutuo kag mosalig niya. Ug makita nimo ang gahom sa Ginoo sa kinabuhi nimo kung mobarog ka sa imong Kristohanong kinabuhi. And many times, we will not see the Lord sa atong kinabuhi nga magapamuhat because di man ta mo barugod. Mo compromise man ang Kristohanon. Wala tay pagtuo sa Ginoo nga kung mo barog ta, ang Ginoo mo bubo siya sa panalangin. Ikaduha, a true God cannot be seen, but He is sovereign. And that true God, mga kaigsuunan, ang iyang mga sulugoon, the servants of the true God will submit to His will. Ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 29, niingon silang Shadrach, Meshach, and Abednego. Daniel chapter 3, verse number 18. Ingon ang pulong sa Ginoo, verse number 18, ingon ang Bible, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods. Ingon sila, ang among Dios makaluwas kanamo gikan sa burning fiery furnace, pero kung miniya luwason kay kami nga alagad sa Ginoo, nagtagad kami sa kabubuton sa Dios. Ang tinuod nga Dios, Dios nga dili makita, pero siya ang gadumala o gabuot sa tanan. They recognize the sovereign will of God. Kung ipapatay mi sa Ginoo, praise the Lord! The other day, nag-Bible study mi. Bible study ko sa itong pamilya diri sa Orquillas family. In the middle of our Bible study, si panawag na ko, si panawag. Pastor, akong anak, Pastor. Naadri sa ospital, Pastor. Tulo ka si mana na walay libang-libang, Pastor. Tabayi mi. Ako, kinsa day ni? Joseph, Pastor. Joseph, taga-tuburan. Ako, kinsa may Joseph nga. Ako nibawan nga Joseph. Katuman tong bana ni Mary. Di ba no? Adi ka karon, Pastor, no, amig iligan na, amig diri pa, uli na tanamig pagadian. Pastor, tawangi mi, maluoy ka. Alas 8 na kapin, hapit na alas 9. Nako, Brad, nag-Bible study pa ko. Tawagan natin kagbalik ko niya. After 2 minutes, nanawag na po na ko, Pastor, tawangi mi, Pastor. Maluoy ka. Pag uli, diya nagugudapit diya, at bang sa pagsay, nang kalit siyang panawag.
Ang akong huna-huna, na ay tigsimba diri nga, taga, katong parintin ng mga pili, abi na ko kato siya. Pag ingon niya nga, mga nakay daw iyang asawa, anak ko nga, dili man to boros to. Pagdayong saka na mo diri, anak ko, nanawag siya na ako, anak ko nga, Brad, kajut lang Brad kay, walay sulod ang akong GCash. Wala po'y sulod ang akong bank account. Akong personal ba nga bangko ba? Wa po'y sulod. Brad, unya, kinahanglan siya suppository, pulo ka buok, tag 140 daw ang isa. Ano siya nga, Pastor, pwede ramang ka maka-cash in good diha karon dayon. Kajut lang. Pag ingon ako niya nga, unya raha mo, tawag kog balik, ala siya, ikaw pastor no? Wala, yugkay kaluoy na mo. Pastor pamantana ka? Wa, yugka na luoy na mo. Imor yun ming gipasa. Ko, ayaw pag ingunan na, bro, tabangan lagi ti ka. Mo to, nagchat ko ni Mrs. Nangutan ako sa suppository. Ang tinabal ning ingon og 140. Ang ingon sa kumisis, tag 30 rang isa. Anak ko, muragwa na gini na maon ning istoryahan eh. Ako siyang giinan, anak ko, Brad, 30 raman ang suppository. Ingon ka, 140. Siya, pastor, 140, good diri, pastor. Imo pagyug kong gihimong bakakon, pastor. Pastor pa naman tana ka. And then the following words ngayong gistorya na ko, gideath threat yun ko niya. Sa bukan yun kag ulo, pastor. Bantay lang ka. Mark my words. Oh, wow, English pa. Mark my words. Pag-ampo na lang yun, pastor, nga dili ka, di kitag malas, kay bukan yun kag ulo. Patyon yun ka, pastor. Bahalag, mapriso ko. Mapatay lang tika. Basta kay sukad ato, murag nanay, bitang musaka dyan, murag makuyaw-kuyawan ko. Nini musaka ba? Di sa yun, uy. Dito ko nga, paita po, no, luuya po na ako. Papaisulod akong GCash, papaisulod akong bakot. Bukon pag yun akong ulo. Unya, the other, pagkasunod adlaw, naabot ang pamana. To ako dito sa highway, gaatang ko sa gatrabaho tubi. Pas lang mo, gito diri karon. Basta ka-exercise kung pagtuoy, anak ko, kung tama na yung ko diri, Lord, wa tay mabuhat, Lord, kuha ako Ginoo. Ang tinuod nga Diyos nga naghawid sa tong kinabuhi. Mabitaw ng kitang mga Kristohanon, kasagaran na itong storya, hapit ang mga matay, hapit ang mamumo, hapit ang Di ba namin mga storya nga mga hapit? Hapit. Puro rata mga hapit. Nga naman, kay, makiampo-ampo, God, no? Gigulat ra ka sa Ginoo ba para mo balik ka sa Ginoo? Na ay Diyos nga naghawid sa itong kinabuhi! Kung mamatay ta ni kalibutan na, dili na aksidente nga namatay ta. There is a sovereign God. Shadrach, Meshach, and Abednego said, kung dili mi luwason sa Ginoo, okay, pero dili gid mi mo alagad sa imong Diyos. Kay ang tinuod nga Dios, dili makita. Pero siya ang nagbuot. Nang laba ko, napay nabilin diyang linayhay, pagkagabi wa na ko'y ganang mukuha diha. Kay ngit-ngit kay diha, pas nilag naaro diri, ukoy rito diri ba? Para ba may liwat, oy? Ngandoy para ba may 12 kabuk anak, 12 disciples? That was the first time gito sa akong kinabuhi, nga giingnato ko. Not only a true God cannot be seen, but He is sovereign. Ang tinuod nga Dios dili makita. But He shows His true power and protection to His people. Habi ninyo, no, I really believe with all my heart nga, ang Ginoo naagyo siya ipadala nga mag-protect sa ato ang tanan. Let me tell you the story of David Livingstone, a missionary to Africa. Usa ka adlaw si David Livingstone
iyang nakaaway ang chief sa tribe, one of the tribes sa Africa. Then gipadalan siya og storya nga ana nga gabi patyon siya for preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. So ang chief mga kaigsunan kuyog sa iyahang tribo nagtinguha nga patyon si missionary David Livingstone. Pagkagabi missionary David Livingstone and the church prayed. Ana nga gabi sige silang paabot nga maabot ang chief o ang iyang mga kauban nga tribo. Walay naabot. Walay naabot. After several years, naluwas ang chief. Naluwas ang chief. Pagkaluwas sa chief, gistoryahan ni missionary David Livingstone. Siya, do you still remember the time nga imo kong gi-death threat? Nga imo kong ipapatay? Siya, kainumdum ko. Wala lagi na dayon. Wala lagi na dayon. And siya nga, no, we were here. Nanganhimi. Pero kahibalo ka, pag-abot na mo aning dapita, diri sa lugar nga nagpuyo ka, nakakita mig mga giants nga daghan kayo. If I'm not mistaken, 59 kabuok ang ilang ihap. 59 giants nga nag-alirong. Mura bag nahitabo kang Prophet Elisha, katubit itong giabrihan ang mga mata, the night chariots of fire. Mautong wala. This really happened. Mautong wala na dayon. Ang ilang sending church dito sa Scotland, gipangutana si missionary David Livingstone. Ingon siya, Pastor, unsa tong adlaw nga nagplano sila nga patyon ka? Kay akong tan-awon sa church record basin natunong tugting simba diri. Kabalo ka no? Pag-abri sa record sa sekretary, kay i-record nila kung kinsa ang nanimba. Ang nanimba sa prayer meeting, 59 kabuok. And they were praying for David Livingstone nga proteksyonan sa Ginoo. Kitang mga Kristohanon, privilege na to nga naay Dios nga dili makita, pero kabalo siya mo amping na to. He can protect us through His power. Look at this, verse number 20 and 23. Mga tao, mga dagkog lawas, dagko paglawas ni palos, ingon ang pulong sa Ginoo, most mighty men. Verse number 20, look at this. Most mighty men sa army ni King Nebuchadnezzar o sa gibuhat sa mga tao nga mga kusgan kaayo, ilahang gihikot silang Shadrach, Meshach, and Abednego. The most mighty men bound them. But ingon ang pulong sa Ginoo in verses 20 and 23, ingon ang pulong sa Ginoo, pag-abot nila dito sa burning fiery furnace, ang statement ni King Nebuchadnezzar, di ba ato silang gigapos? Di ba mga most mighty men ang nagapos? Pero pag lantaw ni King Nebuchadnezzar, tangtang na ang gapos. Verse 24, ingon ang Bible. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste and spake and said unto his counselors, did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? Yes, king. Gihiktan sila. Ayaw kung ignag ang most mighty men muhikot. Pero niingon ang Bible in verse 25. Ingon ang Bible. Everybody read. He answered and said, Lo, I see 4 men. What's the next word? Not bound. Ang ilang gapos na tangtang,
Ang tinuod nga Dios, Dios nga dili makita, pero mutangtang sa gapos sa sala sa atong kinabuhi. Mo bitaw nang ang Dios nga dili makita, pero tungod kay imo siyang gibutang sa imong kasing-kasing, imo siyang gipasulod sa imong kinabuhi nga Dios ug manluluwas, and if only you will let God work in your life, usbon jud ka sa Ginoo. Bag-ohon jud ka sa Ginoo. Ngano man kabalo siya mutangtang sa gapos sa atong kinabuhi. Gapos pagkasugarol, gapos pagkapalahubog, gapos sa pagkahinabako. Usbon jud ka sa Ginoo. Kanang imong tapad, gahilom-hilom mo na, pero lahubog, guro kayo na sa unang panahon. Karon sinulog, ay, tuan na to sa Siburon. Ganaan na to ron, no? Nanguotog mga lubot, di ba? Nagkamang kita rin to ron, kutgotog lubot na to. Salamat nga na ay Diyos nga dili makita, pero mausab sa kinabuhi sa tao. The most mighty men nga nagikot nilang Shadrach, Meshach, and Abednego na ngamatay sila. The Bible says in verse number 22, therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men, katong mga mighty men ba, that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang gadala nila sa burning fiery furnace na ngamatay, pero ang ilang gibitbit, wala namatay. Can you imagine na? Ang nagbitbit, most mighty men. Pero in taon, mga dugyot kaayo ang ilang gipanghiktan nila. Mga batanon ang ilang gibutang dito sa burning fiery furnace. Pero sila pa ang buhi. Listen to me. The true mighty men are not those in gym. The true mighty men are not people with big muscles. Ang tinuod nga mighty people, ang mga tao nga stand firm sa ilang pagtuo sa Ginoo. Mag-unsa man ang dako kay kagbukton, pero wala kay baruganan sa magkristohanong kinabuhi. As they stand up for God, the Lord showed them that He is worth standing for. Ingon ang Bible, ang nakita ni Nebuchadnezzar, dili tulo. Pila ilang nakitaan? Og naingon ang Bible, and the fourth one was like the Son of God. And the fourth is like the Son of God. Listen to me. Basta mo barug ka sa Ginoo, dili gyud kabihaan. No? Dili gyud kabihaan sa Ginoo. Stand up for God. The true God is worth standing for. And here's the last thing, and I'm going to end. Ang tinuod nga Dios dili makita, pero walay ni isa nga gamhanan nga tao aning kalibutan nga wala sa kamot sa Dios. Even King Nebuchadnezzar was the most powerful person at that time. As we close, verse 28. God is able to change the law of the king. Verse 28, everybody, last verse, go. And Nebuchadnezzar spake and said, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him. Look at this. And have changed the king's word. He changed the king's word. What do you mean by that? Unsa ang balaod sa time ni King Nebuchadnezzar? Ang balaod ang hari. The king is the law. Kung unsa ang istorya sa hari, mauna ang balaod. Pero maski unsa pa niya kagamhanan, kaya sa Ginoo nga usbon ang pulong sa hari. Listen to me, folks. You can only change the world if you bend your knees to the Lord Jesus Christ, not in the gods of this world. And this is my challenge to all of you as I close. Kung sila man gani nga dili tinuod ang Dios, grabe gyud kayo sila ka-passionate sa ilahang pagselebrar. Usay taman og alas 11, dinukdok kay tibuok buntag udto
pirit. Unya kita, tinuod atong Ginoo, luya-luya ang Kristohanon. Amen. Grabe, magpainit. Practice diri, props diri. O, tabunan ng eskwelahan, kaya para di makitaan siguro ilang props, di ba? Ay, grabe, prinaktisay. Pero sa dili, tinuod nga Dios. Dili gyud nila na mahilimtan. Ikatulo nga Domingo, di ba? Sunday is the Sinulog Festival. Pero daghan sa Kristohanon, malimot nga Domingo, simba. Malimot ha. Unya kita mo inaay tinuod nga Dios. Amen. Bend your knees to Jesus alone. Heads are bowed, eyes are closed.